sermon po natin sa umaga pong ito, yung pinamagatang pong reflection to direction. Sino po sa ating mga kapatid, do you believe that you know yourself 100%? Pwede mo pa pagtaas yung kamay na naniniwala, kilala niyo yung sarili niya 100%. Wala, parang duda po kayo sa sarili po nila. Parang wala po kayong kumpiyansa. No? Alam niyo po sa pag-aaral po ni David Dunning sa Self-Insight po. Sabi po sa kanyang research, isa pong psychologist, kung alam niyo po yung Dunning and Kruger effect, so kasama po yan sa kanya pong libro na sinulat, sabi na po sa kanyang research, Dunning's research shows that people often believe they understand themselves better than they actually do. Minsan, na-overestimate natin yung sarili natin. Akala natin, kaya natin, pero hindi pala. Akala natin, malakas tayo, pero mahina pala tayo. Akala natin, kaya natin gawin, pero hindi pala natin kaya gawin. Hindi natin magawa. Bakit? Kasi minsan, nagkakaroon ng problema, walang self-evaluation sa buhay natin. Walang self-reflection, walang self-insight sa buhay po natin. Hindi natin lubos na kilala yung sarili po natin, mga kapatid. Kaya tatlong bagay po ang nice pong ihayag sa umaga pong ito. 3 ways to reflect. Paano ba tayo magkakaroon ng reflection sa buhay po natin, mga kapatid? Unang-una, let's look back. Whenever we reflect, mga kapatid, let's look back with gratitude. Let's look back with gratitude, mga kapatid. We don't look back with regret. We look back with gratitude. Naaalala natin yung nakaraan not because gusto natin alalahanin yung mga pagkakamali natin, gusto natin alalahanin yung mga bagay na hindi magandang nangyari sa atin. We look back kasi despite of what happened, despite anuman yung sitwasyon natin, kalalagayan natin, naririto pa rin tayo ngayon. Buhay, humihinga, may pagkakataong maglingkod, magbago at maglingkod sa ating Panginoong Diyos. Despite your situation, kapatid, huwag mong kalilimutan na sa panahon na ikaw ay nagkukulang, ikaw ay pinagpapala ng Diyos sa buhay mo. Sa panahon na ikaw ay nagkakasala, ikaw ay pinapatawad ng Diyos sa buhay mo. At sa panahon na ikaw ay mahina, ang Diyos ay laging nariyan sa bawat sa atin upang magbigay ng kalakasan. Hindi ko po alam kung ano po yung pinagdaanan po ninyo last year, mga kapatid. Kung ano yung mga challenges, ano yung mga pagsubok na dumating sa buhay ko ninyo. But one thing for sure, mga kapatid, kung ikaw ay anak ng Diyos, hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang Diyos sa buhay mo. Let me ask you this, mga kapatid. Sino yung Do you remember yung huling pagtingin niyo po sa salamin? Naalala niyo kung kailan kayo last na tumingin sa salamin? Do you ever ask this question? How's your year 2025? Tatanong niyo na ba sa sarili niyo yun? Napagbulay-bulay na po natin, naisip na ba natin? Tatanong ko na ba yung sarili? Kamusta kaya yung 2025? Siguro yung isa din, no? Some of us are grateful kasi yung 2025 nila, madaming blessings, masensa sila, pumaldo sila. Diba? Pumanda yung buhay nila ng year 2025, ang daming blessings. Siguro yung iba sa akin dito, broken-hearted sila ng 2025. No? Hindi maganda yung na-experience nila ng 2025. Dahil nasaktan sila, nalungkot sila, hiniwalayan sila. No? Siguro ganyan yung sitwasyon ng iba sa atin. Or baka yung iba sa atin, no, yung situation natin, some of us are just surviving. Parang, praise God, nairaos ko yung 2025 na walang utang, walang problema, no? Hindi naputulan ng kuryente, ng tubig. Diba? Minsan ganyan yung sitwasyon natin, naalala natin yung nakaraang taon, ano yung sitwasyon po natin. Even sa Facebook, sino dito yung mga Facebook account? Di ba pag nag-Facebook tayo, di mo napapansin, di ba? Meron mga memories eh. Di ba pinapaalala sa atin ng Facebook na ito yung post mo nung nakaraang taon, ito yung post mo nung... Di
Di ba? Minsan makikita mo, ay, payat pa pala ako dati. Ay, panay pala hugot yung post ko dati. Di ba? May mga realization sa buhay natin, no? Na minsan nagpapaalala sa atin, yung mga nagdaang nangyari sa buhay natin. And because of that, nakikita natin yung pagbabago. Nakikita natin yung sitwasyon natin ngayon, yung kalalagayan natin, kumpara sa kalalagayan natin. And alam niyo po, ganun din na-appreciate ni David yung kanyang sitwasyon. Sabi sa atin, Psalms 103 verses 1 and 2. Pwede natin sabay-sabay basahin. Let all that I am praise the Lord. With my whole heart, I will praise His holy name. Let all that I am praise the Lord. May I never forget the good things He does for me. Alam niyo po, ganda po ng sinabi ni David. He is actually praising the Lord. He is worshiping the Lord. Why? Kasi in-acknowledge niya, inalala niya yung kabutihan ng Diyos sa buhay niya. Kung paano siya tinulungan ng Diyos, kung paano siya pinatawad ng Diyos, kung paano siya iniligtas ng Diyos. Because of that, siya nagpupuri. He praised the Lord. He worshiped the Lord. Now, let me ask you this, mga kapatid. Ask yourself, have I thanked God for everything He has done for me in 2025? Lumipas yung taong 2025, dumating yung 2026. Kagaya ni David, nagawa mo ba magpasalamat sa Diyos? Nagawa mo ba magpuri sa Panginoon? Nagawa mo mag-i-worship yung Panginoon Diyos sa lahat ng pagpapala, sa lahat ng naitulong, sa lahat ng magandang nangyari sa iyo dahil sa tulong ng Panginoon. We look back with gratitude, kapatid. Gratitude in a way that we give thanks to the Lord dahil hindi niya tayo iniwan, hindi niya tayo pinabayaan. Kasama natin siya sa ating buhay. That's the reflections about sa atin. Pangalawang bagay, mga kapatid, let's look up with surrender. Tandaan po natin, reflection is not just about remembering, but it's also about releasing. When we reflect, check na-filter natin yan. Kung alam natin na hindi nakakaganda, hindi nakakatulong sa atin, alam natin na nakakabigat sa bawat sa atin, what we should do, dapat natin iwanan, alisin, tanggalin. We should release it in our life, mga kapatid. Kaya sabi sa atin, Lamentation chapter 3, verse 40, let us examine our ways and test them. And let us, sabi daw what? Return to the Lord. Alam niyo po kung babasahin niyo po yung aklat ng Lamentation, ma-realize niyo kung gaano kabigat yung mensahe po. Nasabi ang sumulat nito si Prophet Jeremiah, yung aklat po ng Lamentation, mga kapatid. The book of Lamentation was written not at the time of victory. It was written at the time of devastation. It is a total devastation sa panahon ng Kingdom of Judah. Kung babasahin niyo po yung aklat ng Lamentation, ng history sa Old Testament, at this time po, mga kapatid, yung Judah, sila ay napabagsak ng Babylonia. Yung Jerusalem, yung temple of worship na sira, sila ay naging alipin ng bansa Babylonia. You know why? Dahil sa kanilang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Dahil sa kanilang pagtalikod sa ating Panginoong Diyos. Dahil sa pananahan nila ayon lamang sa sarili nilang kakayanan. Kaya maiintindihan mo yung point nung verse. Sabi doon, let examine our ways. Pinapaalala ni Prophet Jeremiah doon sa mga Israelita na i-examine nila yung kanilang sarili. Test nila yung kanilang sarili. Baka nakikita nila na wala nang malayo na sila sa Panginoon. And pag in-examine mo yung sarili mo, tinest mo yung sarili mo, doon ma-realize, nasan ako ngayon? Ano yung sitwasyon ko ngayon? Ano yung kalalagayan ko ngayon? Baka kailangan ko nang bumalik sa Panginoon. Baka kailangan na natin bumalik sa Panginoon, mga kapatid. Siyasatin natin suriin ang ating pamumuhay at tayo'y magbalik kay Yahweh. And let's look up, mga kapatid. Let's look up. Ask yourself, what I'm still holding that God wants me to release?
Ano yung meron ko ngayon? Ano yung hawak mo ngayon? Ang dapat mo nang bitawan. Dapat mo nang i-give up. Dapat mo nang i-release ka na rin. Gaya ng mga Israeli, manumbalik tayo sa Panginoon. Alam niyo po yung principle ng weight of holding principle. Alam ko na nabanggit na nandun nga pastor. Alam niyo po, pamilyar po kayo sa principle ng weight of holding. Let me ask you this question, mga kapatid. Ito pong hawak kong bottle na to. Kung hawakan niyo po ito, mga kapatid, tingin niyo kaya ninyo. Pwede mo pakitaas yung kamay, nagsasabi na for 30 seconds, kaya niya hawakan ito. 30 seconds lang. Parang hirap na hirap yung iba. Ano po sabihin ko for 1 minute, hawakan niyo po itong bottle na to. Kaya ko ninyo. Pwede mo pakitaas yung kamay, nagsasabing kaya. Dami-dami pa rin. What if sabihin ko pong for 30 minutes, hawakan niyo po itong bottle na to. Pwede mo pakitaas yung kamay, nagsasabing kaya. 30 minutes? Meron pa rin. Wow. Meron pa. What if, sabihin ko po sa inyo, for 3 hours, hawakan niyo itong bote na ito, itong bottle na to, kaya po ninyo? Kaya pa. What if for 24 hours, isang buong araw, hawakan niyo to? 10 linggo, hawak-hawak ng walang bitawan, kaya niyo po ba? Hindi na. Why? Bakit po hindi na tayo nagtaas ng kamay? Kasi ang totoo, kung nangangali na tayo, ang totoo, nahihirapan tayo. Sa umpisa, kala natin madali eh. Kala natin kaya natin. Pero habang tumatagal, lalo tayo nahihirapan. Lalo itong bumibigyan sa buhay. Kaya alam niyo po mga kapatid, minsan ganyan din eh. Yung mga bagay na nagpapahirap sa atin. Minsan kala natin, kaya natin i-respond in our own way. Kala natin madali lang eh. Pero imagine this mga kapatid, yung bit mo ngayon, yung hawak mo ngayon, yung meron ka ngayon na siya nagiging sagabal sa relasyon mo sa Panginoon. Pag hindi mo binitawan yan, hindi mo niletgo yan, hindi mo nirelease yan, darating at darating yung araw na magiging pabigat ito sa buhay. To the point na masasabi mo na hindi mo na kaya, I shall return to the Lord. Kaya mga kapatid, sabi sa atin, sa mga awit chapter 55 verse 22, ilaga kay Yahweh ang iyong suliranin, aalalayan ka, ipagtatanggol ka rin, ang taong matuwid, ay hindi niya ibigay. Let's look up. Sabi ng Bible, we should surrender it to the Lord. Ilagak natin kay Yahweh. Ilapit natin sa Panginoong Diyos yung mga bagay na nagpapabigat sa atin. Yung mga bagay na nagpapalayo sa atin sa relasyon natin sa Panginoon. Yung mga bagay na nagiging dahilan para hindi tayo makapaglingkod sa Diyos. Yung mga bagay na nagiging hadlang para tayo'y mapalayo ng direksyon sa ating buhay, mga kapatid. Mga kapatid, as we reflect, sana, let this year be a season of healing for everyone of us. Kung ano man yung bit-bit mo, may sama ka man ng loob, no? May kasama ka ng loob sa akin, may sama ka ng loob sa katabi mo, may sama ka ng loob sa kasama mo, bitawan mo na, i-release mo na, Panginoon. I-release mo na, kapatid. Let it be a season of healing. Pwede niyo sabihin sa katabi niya, kapatid, pinapatawad na kita. Parang totoo yung iba. Parang may laman talaga. Let this year be a season of healing as we reflect, mga kapatid. Pangatlong bagay, mga kapatid. Let's look ahead. Let's look ahead with confidence. Alam niyo po, the past shapes us, but it should not change us. Yung nakaraan natin, inaalala natin para tayo ay matuto, para tayo mag-grow, para tayo mag-develop. Hindi
para tayo ay ma-stuck sa nakaraan. Diba? Alam niyo po mga kapatid, sabi sa atin sa Hebrews chapter 11 verse 27. Napakaganda po nito. Sabi doon, pananampalataya din ang nag-udyok kay Moises na lisanin ang Ehipto nang hindi natatakot sa galit daw po nino. Sa galit ng hari, matatag ang kanyang kalooban sapagkat para yang nakita ang Diyos. Mga alala niyo po sa Exodus, inutusan ng Diyos si Moises, no, na magpunta sa Ehipto upang iligtas ang bayan ng Israel. Na imbis na matakot siya sa hari, hindi siya natakot, naging matatag siya. Bakit? Kasi kilala niya yung Diyos na sinusunod po niya. And pag-aaralin po natin yung book of Exodus, we actually see two kinds of personalities po sa pagkatao ng Panginoon. The first one is the past-oriented personality. Ito yung mga Israelita. They actually move by fear. Naalala nyo nung iniligtas sila ni Moises? Nung nandun sila sa Red Sea, takot na takot sila kasi paparating yung mga kaway. Anong sabi nila? Parang time's up na ako. Alak mabilis lang mag-sorry. Ayan, di ba? Nung nandun sila sa Red Sea, anong sabi nila kay Moises? Gusto nilang bumalik ng Ehipto. Doon na lang sila, maging alipin na lang sila ulit doon. Gusto nilang bumalik doon sa nakaraang sitwasyon nila, doon sa kalalagayan nila. But si Moises, hindi. He was actually moved by faith. Sa pamagitan ng kanyang pananampalataya. Sabi ko sa Hebrews kanina, kilala niya. He was purpose-oriented. Kilala niya yung Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Kilala niya yung Diyos na kanyang sinusunod. Kilala niya yung Diyos na nag-utos sa kanya. Kaya kapatid, ask yourself as a reflection. Are you letting your past define you or are you trusting God to lead you? O ba'y nakastuck lang sa nakaraan, hindi ka makapag-move on, hindi mo mabitawan, or are you letting God to lead you? Wala. Tandaan po natin, we walk with confidence, not in what we can do, but in what He will do. Sabi nga po sa atin, sa coined word, if we have confidence, we have Godfidence. Not because on our own strength, but we have confidence comes from the Lord. Comes from the Lord. Kaya we look ahead with confidence, mga kapatid. Kasi alam natin, kasama natin ang Diyos. Kasama natin siya sa ating paglingkod. At sa taong 2026, mga kapatid, kasama natin ang Diyos sa ating buhay. Kasama natin ang Panginoon. We reflect not to stay in the past, mga kapatid, but to look ahead with confidence. Di ba, naalala niyo po minsan, we are actually defined. Sometimes we are defined by our experience or ano yung mga bagay na naranasan po natin. Merong mga tao na nai-stuck doon sa nakaraan. Sino dito yung takot maligo sa dagat? Meron ba? Wala, matatakot kayo. Minsan takot tayo minsan maligo sa dagat, di ba? Bakit? Kasi yung iba sa atin dito, minsan baka na-experience na natin before na halunod tayo o kaya muntik na tayong, alam niyo po nung na-experience ko dati nung naligo kami sa dagat, napakalakas pala ng hampas ng alon. Nung naligo kami sa dagat, nahampas ako ng alon, bumaliktad po ako. Akala ko hindi na ako aahon. Pero po, di ba? Minsan, even meron tayong mga preferences sa buhay eh. Meron tayong mga recommendation. Pag madalas kumakain kayo, alam niyo, pag nagre-recommend kayo kung saan yung masarap yung pagkain, dito kakain. Alam niyo rin kung sino yung mga ayaw ng kainan, no? Minsan, kinikwento natin, huwag ka kakain dito sa restaurant na to, masungit yung po. Huwag ka kakain dito, hindi masarap yung pagkain.
Di ako kakain dito, dinuduruhan yung pagkain. It's actually true. May mga ganyan po pangyayari mga kapatid. Now, we are actually, sa buhay po natin mga kapatid, na minsan yung mga pangyayari sa buhay po natin, we are stuck doon sa mga bagay na nangyayari sa atin. But with God, mga kapatid, we have this confidence. We have this Godfidence na we look ahead dahil kasama natin ang Diyos sa buhay po natin. Bilang pagtatapos, ayan, conclusion na po mga kapatid. Let us always acknowledge God in our life as we reflect, mga kapatid. Let's look back with gratitude. Ano man yung sitwasyon mo, kalalagayan mo, ano man yung nangyari sa'yo sa mga nagdaang taon, look back with gratitude, kapatid. Salamat tayo sa Panginoon dahil meron tayo, nandito pa rin tayo ngayon, may buhay tayo, may lakas tayo, may pagkakataon tayo upang maglingkod at magpuri sa ating Panginoon Diyos. Let's look up with surrender, mga kapatid. Kung ano man yung dala-dala mo ngayon, bit-bit mo ngayon, kung ano man yung mga bagay na nagpapahiwalay sa iyo sa Panginoon, bitawan mo na, i-let go mo na, i-release mo na, kapatid. Let's start this new year na tayo makapaglingkod sa ating Panginoon Diyos. And look ahead with confidence, with Godfidence. As we move forward, merong joy sa buhay natin kasi kasama natin ang ating Panginoon Diyos. Tandaan po natin mga kapatid, reflection is not just about the past, but it's about choosing our direction. Are we on the right direction? Sa pagkakataon mo ito mga kapatid, bago po natin tanggapin yung saro at tinapay, inanyayahan ko po ng muli about sa atin itong niya. Bago tayo mag-close ito. Sabi po sa nasasulat sa 1 Corinthians chapter 11, verses 28 to 29. Bago po natin tanggapin yung saro at tinapay, sabi ko, everyone ought to examine themselves before they eat. They eat of the bread and drink from the cup. For those who eat and drink without discerning the body of Christ, eat and drink judgment on themselves. So sabi po sa atin sa Bible, hindi po natin sisiyasatin, hindi po natin tayo handa sa pagtanggap. Ang saro at tinapay, ito yung naging sanhi ng ating kasalanan. Let's examine ourselves mga kapatid bago po natin tanggapin yung tinapay at saro. Kung meron tayong mga kasalanan na doon, ilapit natin sa Panginoon. Meron tayong pinagdadaanan, hindi natin parin sa Panginoon. Kung naman, yung nagiging hadlang sa atin, sa relasyon natin sa Diyos, ilapit po natin sa Panginoon. Let's surrender it to the Lord mga kapatid. Let's examine ourselves as we reflect in this morning. Tayo manalangin. Patakila namin Diyos, banal at pinakamakapahinan sa lahat. We thank you, Lord God, dahil muli sa araw po nito, panibagong taon, kami ay naririto. Karoon ng pagkakataon sumamba, paglingkod sa iyo, papurihan ka, itaasin mo pangalan, Panginoon. We thank you, Lord God, dahil nagkaroon po kami ng reflection sa buhay po natin, Panginoon. Sa aming po patutulan, Panginoon Diyos, tulungan niyo po kami. Sa aming kahinaan, palakasin niyo po kami. Sa mga bagay na nahihirapan kami, Panginoon Diyos, ikaw nawa yung maging sandalan namin sa aming buhay, Panginoon. Nawa itong taong ito, Panginoon Diyos, ay bigay namin yung buhay namin sa iyo. Dahil alam po namin na ikaw ay muling magbabalik para sa aming Panginoon. Kagaya ng aming pag-alala sa pagtanggap po ng tinapay at saro. We thank you, Lord God, sa kabutihan mo sa bawat isa. Ito po ang aming dalangin sa pinakamakapangyayang pangalan ng Panginoong Kristo at sa pagbuhay at gabayan ng Espiritu Santo. Amen.